2016. Ito yung mga taon na, yung mga panahon na mag-aaral pa ako sa AUP, Adventist University of the Philippines, bilang isang Filipino major, eto, ang secondary. Ngayon, nasulat ko to nung time na nag-immerse kami sa Tarlac. Ito yung time na may program kami sa school na makikipamuhay kami sa buhay ng mga magsasaka. Ngayon, gaya ng kwento ni Ma'am Eve, sa mga katutubo rin, i-immerse din kami para inaway parang research ano rin siya eh. Parang sa school, ano to eh, mas initiative ako siya. Kasi ba, mas college, sabi ko nga sa mga kaklase ko, sa mga theology student na tropa ko. Sabi ko, actually si Jesus, mas revolutionary naman siya. Kasi hindi naman siya yung parang, sa way ko paano ko pinapaliwanag si Jesus. Kasi, ironically, atheist ako, pero sa school ako ng Christian school. Pero hindi mo nila ako tinuro. Araw-araw naman ako ipagkatayan sa kanila kung bakit. Yung pa yung mga tao. So, sabi ko na, nainiwanan naman ako kay Jesus, pero sa akin kasi ang image ni Jesus, siyang revolutionary mo na tagapagtanggol ng mga inaapi. Kasi yun, nasulad ko to, nung tumira ako kaya, meron kami 3 days na tumira sa mga bahay ng bansa. So kasi, may parang ang mangyayari, kung individual kayo, i-ano ba sa iba-ibang bahay. So ito sa lugar nito sa Siena La Visita to. Kung alam niyo yung Siena La Visita, mga kanya. So, yun, madalas ako itong mag-asawa ko si tatay Kevin at si nanay na. Parang nung time na yun, siyempre parang dahil nag-immerse na rin ako, inaaral mo rin yung local language na. Ano po ba yung sabihin na ano po ba yung yan siya sabi niyo ganyan. Ito yung sa mga tumatak sa akin na word na lumarin ko na napupunta ng ganyan. Tapos yun, nung habang kumakain kami, siyempre parang ang eksena kasi, nung kumakain kami sa kanila, parang siyempre parang nahihiya sila sa akin na ito lang yung pagkain namin. Sabi, hindi po sanay na rin po ako, parang nakipasay rin po ako actually nakikala rin naman naman, binabago sa akin na ito eksena. Kaya naibahan lang, sa Pasay kasi hindi namin nararanasan yung mga goods, sisirain. Palagitnaan ng gabi, sisirain yung mga talim nyo, yung buhay nyo, hindi kahit sa Pasay, kahit matulog na mahimik, kahit nasa kalsada ako, kahit nasa cultural ako. Dati kasi may time na pwede ka matulog sa harap ng cultural center. Marami natutulog doon sa harap na yun. Pag may mga time na pag kaawin ko yung nagpalaki sa amin, doon ako tutulog sa aming mga tropa ko. So, yung Pasay na kinakatakutan na sa timeline ko, kahit matulog ako sa kalye, mag-iisip akong buo pa rin. Unlike sa Siena La Visita, nandun ka sa pundo, di ba? Actually, ang bukid, ang natin, perspektiba sa bukid, tahimik, di ba? Parang therapeutic kasi tahimik ang sariwa ng hangin. Yung sitwasyon nila, hindi gano'n. Parang kahit parang anytime, pwede kang mamatay, anytime, papatayin ka. Diba? Kaya yung pinagbubuhay nila, pag literally, hindi man sila yung pinapatay, yung mismong pamumuhay na, pinapatay na rin eh. So ano pang sense? Diba parang kung wala ka na makakain, paano ka mabubuhay? So parang narinig yung kwento nila, parang naibahin ko na, parang kung ako, bumabay na, parang di na ako mag-history, parang makapatay na ako eh. Pero sinasabi nga ni Tatay Jerry, sabi niya nga, dito na ako mamamatay kasi ito naman yung buhay sa amin eh. Diba parang di naman sa kamo na nung bata pa siya, sabi niya sa mga lolo nanay niya, gusto siya na mismo yung tumatanda na yun. Parang, kung aalisin mo ako sa lupang sinasakahan ko, paano ako mabubuhay? Di ba? Hindi naman ako educated. Di ba? Hindi naman pwedeng maging factory worker kasi matanda na rin ako. Di ba? Ito na lang yung pinamabuhay ko eh. So, magkakamatayan tayo o di kukunin niyo na sa akin. Ito na meron ako eh. Baka sila naman sa akin eh. Di ba? Ilapag natin yung kumano tayo. Kapag hinagdag ka nga rin sa Pasay, di ba? Lalakad ka. Diba? Iskip na laban ka, o hindi. Diba? Ganun din sila. Parang yung bigat nung natin ako, ang hirap umuya eh. Pero kahit na so parang enticing yung niluto nila, paano ko i-describe yung kinakain namin. So parang enticing. Pero pag narinig ko parang mawala ng gani, paano maating kumain sa ganito sitwasyon? Diba? Diba? Kahit sobrang sarap ng pagkain, anytime, kung mamamatay ka lang din na. Yung parang posible sa loob ng pagkain niya. Kung anytime, sa gitna ng gabi, may baka rin sa inyo, susungugin yung kuko nyo. Di ba? Ganun siya kabigat. So, sinulot ko to. Actually, binasa ko pa kasi ito kasi parang after 3 days na immersion namin, meron kaming cultural presentation. So, parang marami nitong beses na
ni-revise. Pero yung binasa ko, may translation to ng Kapampangan. Hindi ko na mahanap na wala ni Jesus. Nung binabasa ko sila namin ni-revise. After nun, niyakap niya ako, sabi niya, kaya hindi yung sumusukong lumaban kasi may mga tulad niya sumusuko sa amin. Yun, kaya nilagay ng footnote kasi nga nung pinapapasok ko sa mga kaibigan ko, kung hindi ka Kapampangan, ano nga yun, mukha rin naman talaga. Tsaka si Jeff, natawa ako may isa akong kaibigan kasi na sabi niya, itong Jerry, mas Jerry Gracio ba? Ako gagawin din. Kaya naglagay ako ng footnote. Pero kung sa joke na namin yun, pero si Jerry Gracio, tanong parang gagawin ako sabi mo. Pero kaya ka naglagay ng footnote, kaya naglagay namin, yun. Tatay naman yung nakalagay naman, hindi naman. Well, para sa joke na namin yun. Kaya naglagay ng footnote. Mas yun yung kwento. Okay,